Jesus, ikaw lamang. Sa'yo, maglilingkod ako. Ibibigay nyo na lang to, ha? Where did God give Moses the 10 Commandments? Biyak na ba ito? Mount Sinai. Mount Sinai. Roll number 4. Next question. Sino? Ayun, tinagalog ko lang. Ang unang hari ng Israel? King Saul! Kaya niyo pong pamagatan ko po ang mensahe po ng Panginoon ngayong gabi na Leap of Faith. Ito po ay isang idiom or sawikain. So, ang ibig sabihin po is an act of believing something that is not easily believed. Pamamaraan ng paniniwala sa isang bagay na imposible na mangyari. Buhay po ni David nung bago niya po harapin si Goliath. At ito po ang ating words to ponder ngayong gabi. From 1 Samuel 17 verses 47, sabi po rito, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. How to do live of faith like David? Kailangan we have to stand at the edge of the cliff. Kung nandyan na po yung problema, andyan na po yung imposibleng sitwasyon, kailangan doon po tayo tatayo sa edge. Huwag po tayong lalayo, huwag po nating iwasan, huwag po nating takasan yung problema. Pangalawa po, neglect your bashers. So doon po sa pagharap po natin sa ating mga problema, dyan sa mga malahigating problema po natin, sa mga impossible situation po natin, meron po tayong mga bashers po dyan. Meron tayong magdi-discourage sa atin. Ayan, sa number 3 po, let me go to number 3. Sabi po dito, believe that God can do it again. So, hina-highlight ko po yung again. So, dito po sinasabi ni David, sinagip na ako ng Panginoon nung hinarap ko yung leon at yung oso, yung bear. Anong pinagkaiba niya sa pagharap ko sa higanting ito? Ganun rin po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Marami na po tayong pinagdaanan. Alam ko po, mas mabibigat pa po yung trabaho, mga problema pinagdaanan ninyo. At iniligtas na po kayo ng Panginoon doon. Amen? At yung kung meron pa po kayong kinakaharap ngayon na higante problema, imposibleng sitwasyon, yung parang nasa bangin po kayo at nagdadalawang isip po kayo na lumundag, sasagipin po kayo ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. Ginawa niyo na dati yun, kaya niyo po yung gawin ulit. Number 4, realize that God has purpose. Prime purpose po is to glorify God. Gagamitin po ni Lord yung sitwasyon po na yan, yung testimony po ng buhay po niya para po makapag-encourage pa po tayo ng iba. Ma-share po natin, malaman po ng karamihan, ng lahat, na ang Panginoon, na ating Diyos na buhay, ay nagliligtas kahit ano pang sitwasyon po ang kinaharap po natin. Lastly, ito po yung huling step para po magawa po natin, nagawa ni David yung leap of faith. Hinarap niya si David ng walang takot, surrender to God's will. And when you're at the edge of the cliff and about to do the leap of faith, just do it. Yan, parang naikilang po. Just do it. Jump and believe that God will save you. Yes, Lord, patawarin niyo po kami, God. Kung sa mga panahon, kung hanggang ngayon, Lord, kami po ay nag-worry, kami po ay nag-aalinlangan na sumunod sa iyo. Kami po ay hindi nakikinig at hindi po namin pinapansin ang pinapagawa niyo na kami po ay lumundag, kami po ay iwas. Patawarin niyo po kami, Panginoon.
Patawad po, Panginoon, kung kami po ay nagiging makasarili at hindi po namin tinatayuan ng pananampalataya ang mga pinapagawa niyo po sa amin, Panginoon. Patawad po, God. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa encouragement, sa wisdom, sa pagpapala, sa blessing, sa faith, sa reminder na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. At naniniwala po kami, Lord, na kung ano man po ang aming kinaharap, ano man po ang mabigat na problema, imposibleng sitwasyon, giganting problema man po ito, Lord, hindi po kami matatakot. Kami ito po ay haharapin po namin na kagaya ni David. At alam po namin na kasama namin kayo, Lord. Kayo ang lalaban para sa amin. Sa bagal mo pag-ibig, siyabang mo walang mahil, dahil bawat santi, hindi makapagdaya ang wakas. Mas masaya kung kasama ka namin dito sa COG Islam Men's Ministry. Welcome ka dito, bro! Hindi mapapagdaya ang wakas mo pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus